Sa mga balitang consumer at kalakalan naman tayo, mga kapatid, wala naman daw munang ipatutupad na taas presyo ang 5 manufacturer ng pangunahing bilihin sa susunod na 2 buwan. Ayon sa Trade Department, kusa na raw nag-commit ang mga kumpanya sa gitna ng epekto ng El Nino. Kasama po dyan ang manufacturer ng processed meat at processed milk items. Mayroon ding price freeze sa mga kumpanya ng bottled water at instant noodles. Yun nga lang, hindi raw sabay-sabay ipatutupad ang mga ito. Bukod sa price freeze, maglalabas din ang DTI ng mas detalyadong listahan ng suggested retail price. Ito raw ay para maiwasan ang mga umaabuso sa shrinkflation. Muli na namang itinaas ang yellow alert sa Luzon at Visayas grid kahapon. Manipis kasi ang supply ng kuryente dahil sa forced outages sa ibang planta, maging sa mga power plant na tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Umabot na sa 13,500 megawatts ang peak demand sa Luzon kahapon. Medyo malapit na yan sa 14,600 megawatts na available capacity. Mas malapit namang maabutan ang 2,600 megawatts na peak demand sa Visayas. Ang nasa 2,900 megawatts na supply para dito. Naitala ang balance of payments ng bansa sa 639 na milyong dolyar na deficit. Higit 300% ang inilobo niyan mula noong April 2023. Binawi rin ito ang higit 1 bilyong dolyar na surplus noong Marso. Ayon sa Bangko Sentral, kinailangang baglabas ng gobyerno ng pera para mabayaran ang utang nito sa labas ng bansa at pondohan ang mga gastusin nito. Nahila rin daw ito ng deficit sa kalakalan. Kapag naitala sa deficit ang balance of payments o BOP, nangangahulugang mas maraming inilalabas sa dolyar ang bansa kumpara sa pumapasok dito. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.